pag meron tutulong sa inyo, either tao, organization, company, or brand, di ba? Tatlong bagay na napaka-importante. Number 1, i-acknowledge nyo yung tulong nila. I-acknowledge nyo yung tulong nila. Number 2, i-appreciate nyo. Appreciate nyo yung tulong nila. Yes. At pangatlo, huwag kayong entitled at huwag kayong umabuso. Na-remind lang din ako sa kwento na to kasi over the past 2 or 3 weeks, I got into conversations with different people. Nakakapanghinayang. Ang combat sports, hindi siya madaling buhay. Ang buhay ng fighter, hindi siya madali. Hindi rin madali na mag-survive sa combat sports community. Hindi madaling magkaroon ng career sa combat sports. Mapa-boxing, MMA, Muay Thai, kickboxing. So i-appreciate natin pag merong mga taong nagre-reach out para tulungan tayo. So whether local or international, madalas nga international, nagbaband together ang mga Pinoy para tumulong. Nakakatuwa yan. Like for example, yan si Charlie, pagkausap natin, kakwentuhan natin, nagpunta sila lumaban siya sa States, di ba? The moment na nandun siya, yung Pinoy community doon came together, drove for hours. Some people drove for like an hour, 2 hours para tulungan siya, samahan siya, saan sila titira, saan siya makakakuha ng maayos na pagkain, saan gym siya pwede mag-train, and importantly, nanood ng laban niya. Sinuportahan siya sa laban niya. Ganon tayo mga Pilipino. Ang nakakainis kasi, may mga tao, hindi pa nga world champion, hindi pa nga sikat, pag tinulungan mo, entitled pa mga walang iya. Di ba? Abusado pa. Lalong-lalo na yung mga up-and-comers, yung mga nagsisimula pa lang. Pag may nag-sponsor sa inyo, magpasalamat kayo, i-acknowledge nyo sila, i-post nyo sila sa social media, mag-thank you kayo. Huwag kayong umabuso. Nanalo pala ng 1, 2 beses sa local promotion. Akala mo, kung maka-Conor McGregor na Astana, tapos akala mo, di ba? Whether lalaban sila locally, meron silang maliit na fan base na tinutulungan sila, they feel like they're entitled to being helped. They feel na entitled sila na dapat pakainin nyo ako dito. Pag nag-training ako, dapat libre. Oy, supportahan nyo ako, bigyan nyo ako ng allowance. Di ba? May mga ganun. Di ba? Hindi dapat ganun. Dapat nga, the more people give you, the more that you should be humble. Kasi humility will grow. Humility breeds more support. Ang daming ganyan. Tas, yung iba, hindi lang to sa MMA nangyayari, pati sa boxing. Actually, marami nga sa boxing eh. Yung tipong, tinulungan mo na, sa ibang bansa, may laban sila. For example, Japan or sa Thailand, dati, may mga Pinoy, magbaband together, tutulungan nila. Tapos yung fighter, sila pa yung makapal ang mukha na parang, oy, nasa na yung ganito? Oy, ba't hindi pa dumarating to? Oy, parang utang nito, batukang. Hindi kayo entitled, okay? Pag tinulungan kayo, magpasalamat kayo. Hindi, di ba, huwag kayong umabuso. Yun din ang problema sa maraming tao. All these things get into their head for some weird reason. And then they feel like they're entitled to it. Yung tinutulong sa inyo, whether you fight locally or internationally, yung tulong na natatanggap nyo, hindi naman yan pinulot sa kalsada ng mga tumutulong sa inyo. Pinagtrabahuhan nila yan, kinita nila yan. Tapos, pag sinasamahan nila kayo, oras yan, resources, pera yan. Sarili nilang gastos yan na hindi nila kayo sinisingil. So the least you could do is stop bitching about things that you can't have or don't have, and then be thankful that there are people who help you. One of the best examples, puntahan niyo yung post ni Rolando Gabriel D. Ang kwento niya ganito, hindi na-approve yung visa ng mga coaches niya. So pumunta siya sa UK mag-isa. Ganon ang mga Filipino fight, tapang ng Pilipino talaga nandun. Punta siya mag-isa. Pero dahil inalagaan niya yung mga estudyante niya dito, inalagaan niya yung community niya, pagdating niya doon, meron pala siyang former students na nandun. Tapos, nung nalaman na nandun siya, pinuntahan siya, yun ang nag-corner sa kanya. Anong ginawa ni Rolando? Pinost, nagpasalamat, he was very appreciative, and I'm very, very sure, hindi niya inabuso yung tulong na binigay sa kanya. Nagpasalamat siya. So kayo, mga punyetang ang hirap talaga. Hindi pa nga world champion yung iba, kung maka-asta na sa ibang bansa, akala nakakaawa. Kasi ang masakit dyan, baka maya-maya, mapagod na lang tumulong yung mga tao. Pag napagod tumulong yung tao, mas maraming kawawa. Kasi mas stereotype na ngayon na, natin, sunog na ako dyan eh, di ba? Parang napaso na ako dyan, ayoko na. Di pa nga nananalo, nang hihingi ng 100K. 100K sa URCC? Puta, based on what? Okay, leverage
siyang meron ka sa URCC para 100K.